I die without seeing dawn's light shining on my country. You who will see it, welcome it for me. Don't forget those who fell during the night time. I am not writing for this generation, but for other ages. If this generation could read it, it would burn my book, the labor of my life. But the generation that deciphers these characters understand and says, not all were asleep in the night of our ancestors. Bienvenido de nuevo, Don Crisostomo. Gracias, Ginoong Kapitan Tiago. Pinagandaan mo pa talaga ang aking pagbabalik. 7 taon kang nawala sa Pilipinas at tiyak ako na sabik kang matikman ang lutong pagkain na aking inihanda. At halika ikay aking ipakilala sa ating mga bisita. Siya si Isabel, ang nag-iisa kong kapatid na babae. At siya naman si Don Tiburcio, ang asawa ni Doña Victorina, isang doktor. Ang guro paroko ng Binondo, si Padre Sibaya. At siya naman si Padre Damaso, ang guro paroko ng San Diego. Halina kayo! Handa na mga pagkain na to'y kumain na. Ano pa hihintay natin? Tayo na at magsikain na tayo. Kamusta naman yung pag-aaral sa Europa, Ibarra? Mabuti naman, Kapitan Tiago. Hindi lamang dagdag kaalaman sa siyensya ang aking natutunan. Bagkos, naintindihan ko din ang mga kasaysayan at iba't ibang mga pamuhay na aking nakasalamuha. Ngunit likas pa din magmang ang mga Indyo kahit sa pato mag-aral. Totoo nga bang mas maganda ang mga tanawin sa ibang bansa? Di makakaila ang ganda ng mga tanawin, ngunit hindi ko ipapatalo ang bayan kong sinilang. Bumalik ka, aking irog! Alam mo naman, ako'y babalik sa bayan ko. At higit sa lahat, babalikan kita, sapagkat ikaw ang aking mahal. Akala ko ako yung kinalimutan niya. Sapagkat maraming babaeng mas kaakit-akit kumpara sa hamak na kapilit. Kailanman, hindi ako maghanap ng ibang babae, sapagkat nakita ko na ang binibini at nilingin sa akin. Ikaw lamang aking mahal, Maria. Mahal kong Maria, kailangan ko nang umalis sapagkat bibisitahin ko pa ang aking ama sa San Diego. Mag-iingat ka, aking Jesus. Ama ko, matagal-tagal din akong hindi nakabisita sa iyo. Ama, marami na palang nagbago dito sa San Diego simula nung umalis ako. Mo, ganoon pa rin si Don Tiago, ang iyong kaibigan, napakamatulungin at masipag na kapitan. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael na si Crisostomo Ibarra? Opo, at bakit po? Mahal ko pong Ginoo, ang mga labi ng iyong ama ay inilipat na sa Chinese cemetery. Ngunit nang inilipat ito, malakas na ulan sa gabing iyon. Bagkos, itinapon na lamang ito sa ilog. Pasensya na po, Ginoo. Sino nagutos na itapon at inipat na lamang ang labi ng aking ama sa ilog?
ang kura paroko ng San Diego. Crisostomo, bagkas ikay nagmamadali, saan ka patungo? Sinong may sabing may karapatan kayong alisin at ilipat ang puntod ng aking ama? At ang masama pa iyon, itinapon niyo pa ang labi nito sa ilog. Uminahon ka, Crisostomo. Wala akong kinalaman sa nangyari dahil hindi ako ang kora paroko ng San Diego. Si Padre Damaso ang kora paroko at nagmamahala sa lahat. Asan ang kura-parako na iyon? Ang dambuhalang Padre Damaso. Nasaan ang aking mga anak na sina Basilio at Crispin? Hindi ko alam, Pedro. Baka andyan lang sila sa labas naglalaro. May pera ka ba dyan? Wala pa akong kita ngayon, Pedro. Matumal kasi ang benta. Letsing, buhay to! Aalis mo na ako! Mananabong mo na ako! Walang kwenta! Nasaan na kayo, Basilio at Crispin? Huwag kang mag-alala, Crispin. Makakauwi din tayo at makakasama rin natin si Inay. Namimiss ko na si Inay at si Itay. Hindi ba talaga kayo amin kung sino kumuha ng Hindi po pera? talaga kami kumuha ng pera niyo, Padre. Hindi ba talaga kayo amin? Maawa po kayo. Maawa po kayo sa aming dalawa. Hindi kayo matuturuan at hindi kayo tinuturuan ng leksyon. Maawa po kayo sa amin, Padre. Wag po, wag. Maawa po kayo. Crispin. Wag po. Nakita niyo ba ang anak ko? Na si Basilio at Crispin? Kaya umalis ka dito. Wala dito mga anak mo. Nagmamakaawa ako. Sabihin niyo kung nasa... Walang masabi ito mga anak mo. Crispin, huwag kang mag-aalala. Makakatakas din tayo dito. Crispin? Crispin, anong nangyayari sa'yo? Crispin! Ano ba? Huwag mong sabihin yan, Crispin! 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 Gumising ka, Crispin! Crispin! Basilio! Sana kayo, mga anak ko? Crispin! Crispin! Basilio! Uwi na kayo. Nandito na ang pansit. Basilio! Crispin! Basilio! Nasa na kayo mga anak ko? Crispin! Nandito ng pansit! Lumayo ka nga! Nagkakadiri ka, bro ha! Crispin! Bakit ang gara-gara ng suot mo? Ang pansit! Sino ka ba? Crispin! Basilio! Hangang-hanga kami sa iyong ama, Crisostomo. Bukod sa pinagpala sa asawa, pinagpala din sa mga anak. Grabe naman mga biro mo, Don Chamo. Ikaw nga dati ay hindi pa ganito kagara. Tignan mo ngayon, ang gara na ng bahay mo. Sa lahat, may maganda kang asawa na si Doña Pia Alba. Yan talaga ang asawa ko, Crisostomo. Pagpasensyahan mo na kung ganyan siya, mabiro. Oo siya, alis na muna kami niya. Halika na, Maria. Mag-iingat kayo. Nasaan si Iyas? Ang isang ensyong walang respeto sa kura paroko. Bakit kayo hinahanap si Elias? Pinampalasan niya si Padre Damaso at itinapon ng alperes sa putikan. Gawain niya ng isang mababang enyo. At kailangan niya malagot sa kanyang pagkasasal. Wala rito, ang hinahanap niyo si Elias. Kaya umalis na kayo rin. Hindi ko na ulitin pa. Wala rito ang inyong hinahanap niyo. Kaya uwi
tayo. Magandang umaga po, Piloso Potasio. Nais ko sana po magpatayo ng paralan at hingi ng iyong payo tungkol sa aking proyekto. Hindi ito mauunawaan ng lubos sa ngayon. Ngunit sa susunod na sarilahan, doon maiintindihan nila ito. Sa panahon ngayon, yumuko muna tayo sa mga taong naghahari-harian. At sa malamang, sila ay matatalino at maihahangin sa panahon ng kanilang mga nilalang. Sundin na muna ang mga payo ng nakakataas sa iyo at ipakita ang iyong pinaplano ay ayon sa kanilang kawistihan. Kaya't ang payo ko sa iyo ay umupo muna sa mga taong may kapangyarihan at naghahari-harian. Pagkos, sila ang nilila sa iyo papalagi. Sa ngayon, hindi ko pa lubos maintindihan ang iyong binitawang salita. Subalit, ako'y nagpapasalamat at bagkus ako yung pinagbigyan pinayuhan. Maraming salamat muli, Ginong Tasio. At ako'y mauna na po. Kaawaan ka ng Diyos. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata, siya ang makapagbabago sa takbo ng San Diego. Mag-ingat ka, Don Crisostomo, sa iyong pagpapatayo ng unang bato sa iyong paaralan. May magtatangka na paslangin ka, kaya't mag-ingat ka sa bawat galaw na iyong tinatahak. Kumusta na kaya ang ama mo, Crisostomo? Saang dagat na kaya siya napadpad? Insultuhin mo lang lahat! Huwag lang ang aking ama! Kakamatayan tayo dito! Tama na yan, Crisostomo. Matabi lamang ang bibig ni Padre Damaso. Yan! Yan ang produktong ehemplo ng mga walang galang na Indio. May pinag-aralan ngunit ngayon din naman ang resulta ng Europa. Tama na ang pang-iinsulto mo, Padre Damaso, sapagkat narito ka sa pamamahay ko. Kung ako sa iyo, Tiago, lalayon ko ng Indio na iyon. At mas mabuting wag mong hayaan mag-isang dibdib ang anak mo at si Crisostomo dahil ako na ang iyong makakatapat. May lungkot na balita. Hindi na may tutuloy ang pagiging isang dibdib ninyo ni Maria Clara. Sapagkat tunuturing ka ng isang ekskomunikado dahil sa pagtaka-pagpatay kay Padre Damaso gamit ang kutsilyo at kamay. Hindi! Hindi ako papayag na hindi matutuloy ang kasal namin ni Maria Clara. Huwag kang mag-alala, Crisostomo.
Kukumbisihin ko si Kapitan Tiago na payagan na ituloy ang kasal ninyo dalawa ni Maria Clara. Kakausapin ko ang Arzobispo ng Manila upang alisin ang paratang sa iyo bilang ekskomunikado. Kung ganun ay maraming salamat, Kapitan, sa iyong mga naitulong sa akin o sa aming dalawa ni Maria Clara. Walang anuman, Ibarra. Tao po! Pumasok po kayo, Ate Bonsyo. Magandang umaga po, Kapitan Tiago at Daniel Tiago. Magandang umaga din doon, Tibonsyo. Pwede ka naman. Kamusta na ang kalagayan ni Maria? Siya'y humihina at walang ganang kumain. Naku po, Kapitan Tiago, ang iyong anak ay nakaapoy na ng lagnat. Pakiusap doon, Tibonsyo. Pagalingin niyo ang aking anak. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para gumaling kaagad si Maria. Maraming salamat doon, Tibonsyo. Magandang araw, Don Crisostomo. Maaari ka bang imbitahan? Ano ba ang aking kasalanang nagawa para ako inyong anyayahan? Sapagkat ikaw ay tinuturong pinuno sa pag-aalsa ng mga Guardia Sibil at tinuturing kang ekskomunikado ng Cora Paroko sa simbahan ng San Diego. Wala akong kaalam-alam at wala akong nagawang labag sa batas na inyong pinamamalakad. Ano ba? Bitawan niyo ako dahil wala akong ginawang kasalanan! At hindi ako gumawa ng labag sa batas! Bitawan niyo ako, mga walang modo! Alam mo ba na ang anak ni Kapitan Tiago ay bukod tang binibini? Ay siya, si Maria Clara, dito sa bayan ng San Diego, ay nagtataglay ng kakaibang ganda at kabaitan ang binibining iyon. Gusto ko na siyang makita at makilala dahil matagal-tagal na din ako nangungudila sa mga magagandang babae. Ganyan talaga ang mga kalalakihan, mga pambihira. Dito na pala si Maria Clara. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Tiago. Magandang umaga din sa iyo, Doña Pia Alba. At sa iyo rin, Maria Clara. Nais ko palang ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang umaga, Kapitan Tiago. Magandang umaga, Doña Pia. At magandang umaga sa nag-iisang magandang dilag na aking nakita sa tunong. Naisa nang hingi ng aking pamangkin ang kamay ni Maria Clara at humingi ng primeso sa iyo, Kapitan Tiago. Pumapayag ka ba, Kapitan Tiago? Wala namang problema, basta't aalagaan niya lamang ng mabuti ang aking anak. Ayoko po, Ama. Si Crisostomo lamang ang aking mamahalin at hihintayin. Kahit anuman ang mangyari, siya lamang ang aking iibigin. Elias, anong ginagawa mo rito? Narito ako kung tulungan ka. Ibarra! Kaya mo pa bang maglakad ang Crisostomo? Sandali lang. Saan ka pupunta? Si Don Crisostomo ba yan? Don Crisostomo, andiyan ang mga Guardia Sibil. Hoy! Dalawang ninyo! Saan kaya pupunta? Mga basuma, bumalik kayo! Pagbabayaran yung ginawa nyo! Crisostomo! Mahal ko,
Sabik na akong makita kang muli, mahal ko. Subalit, paano ka nakatakas at paano mo nalaman na narito ako sa lalamusigan? Tinulungan ako ni Elias na makatakas at siya rin ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Masaya ako makita ka, mahal. Kamusta ka na, Maria? Mahal ko, ayaw ko magpakasal kay Alfonso. Ngunit, sina Ama, ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yan, Crisostomo. Hindi ko hayaan na ikay maikasal sa iba. Bagkus ikay nakalaan sa puso isip ko. Bagkus ikay nakalaan sa puso isip ko. Pagkatapos ng gulong ito, babalikan kita at iharap sa altar. Nasuot mo ang isang magarang kasuotan. Babalikan kita. Ayun ang dalawang inyo! Marilin sila! Jesus mo, tumatas ka na! Ako na balas! Elias! Ama, sirain mo ang kasunduan sa aking pagpapakasal. At bakit naman, Maria? Ngayong wala na ang aking pinakamamahal, wala na kung sino mang papakasalan ni isa. Mapamayaman man o sobrang kisig, ayoko na! Anak, kailangan mong pakasalan ang inaanak ni Padre Damaso. Bagkos, ito ang kasunduan naming dalawa. Magpapakamatay na lang ako kung pipilit niyo ang sarili ko sa taong hindi ko gusto. O papasok na lang ako sa kumbento. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayang mawala ka sa piling namin ng iyong ina. Ayaw naming mawala ka. Mas pipiliin na lang namin na pumasok ka sa kumbento. Inay! Anak ka ba ng babae iyang iyo? Opo, Ginoo! Mag-ipon ka ng maraming dahon at ipatun mo ang aming mga bangkay. At pagkaraay, silagan mo hanggang sa maging abo ang aming katawan. May kayamanan na nakabaon sa mga puno ng baliti. Sa'yo na ito kapag walang kumuha. At gamitin mo sa iyong pag-aaral. Nanungkulang pansamantala si Padre Salve sa kumbentong pinapasukan ni Maria Clara. Si Padre Damaso ay pumuntang Maynila at natagpo ang patay sa kanyang silid. Si Kapitan Tiago ay naadik sa droga. Si Doña Victorina ay nagsuot na ng salamin dahil humihina na ang kanyang mga mata. Si Don Alfonso ay namatay sa sakit at inilibing sa Pangok Sementeryo. Si Maria Clara ay malungkot na nagsisilbi sa kumbento. Audio preview. Tiyo, may bibigay sana ako sa iyo. Gamitin mo sana yan sa mabuti at huwag mong kaligtaan ang sakripisyo ng mga taong nagmamahal sa iyo. Lawakan mo yung pananaw sa bayan na ating kinatatayuan. Balikan ko ang bayan ko